Hi everyone! Welcome dito sa ating Module 3. Like what I've said nung last time, mabilis lang yung Module 3 natin. Ganun din sa Module 4. Kasi malaking part ng understanding the self ay yung sa theoretical perspectives at saka dun sa different aspect or parts of self. Ngayon, nandito kayo sa Learning to be a Better Student kasi mula dun sa mga natutunan din natin, importante din na kailangan ma-apply din natin to dun sa usual nating ginagawa. Like sa inyo, sa case ninyo, paano ba tayo maging better student? 'Di ba? So mula dun sa mga previous na napag-usapan natin, ito naman yung mga practical tips para syempre mag-succeed tayo dun sa iba't ibang mga subjects, no? Ayan, pero hopefully nung mga nakaka-attend kayo dun sa ilang sessions natin online na synchronous, sana meron na din kayo natutunan ng mga practical tips dun. So subukan natin na mabalikan yun o kaya naman talaga namang expound pa yung ilan sa mga concepts, no? Ayan, syempre magandang simulan natin 'no, yung usapin when it comes to learning at saka performance. Kasi minsan yung mga ganitong simpleng salita nako-confuse pa tayo. So when we talk about learning and performance, kapag learning, nandito na yung potentiality ng isang tao na gawin yung isang bagay, 'di ba? Learning means change dun sa potential behavior na yun. Kasi pag sabing potential, 'di ba? Hindi pa siya na-apply, 'di ba? Pero kapag may learning na, kahit papaano may nagbago na doon. O sa sa'yo, may nagbago na doon sa isang tao. At kapag syempre in-apply mo pa yung natutunan mo na yon, yung theoretical na yon, naging practical siya, pwede nating sabihin na ito na yung performance na tinatawag. So yung application, 'di ba, or yung skill na nagagawa ng isang tao through time, skill kasi naman ito yung performance, 'di ba? Yung ginawa mo ngayon, in-apply mo yung concepts, yung learning. So, magiging performance 'yan. So, yung performance, eventually, through time, kapag patuloy mo siyang ginagawa at ine-expose ka sa different areas, nagiging skill 'yan. So, nagkakaroon ng mastery. So, yun na yun, skill na yun, yung application ng mismong mga theoretical concept at naging bahagi na ng sarili mo long term to the point na naging automatic na sa'yo yung mga bagay-bagay. 'Di ba? Tulad ng halimbawa, pagdadrive ng sasakyan, pag-play ng instrument, at halimbawa, pag naging psychologist ka, yung mga natutunan mo na mga theoretical concept ngayon, parang kayang-kaya mo na i-apply in terms of pag-identify kung meron bang problema yung isang tao, tapos makakapag-create ka na ng treatment intervention, etc. So, malinaw, when we talk about learning, no, yung change in potential behavior, or yung meron kang na-absorb, natutunan ng mga theoretical concepts. 'Di ba? Meron kahit papaanong change doon sa potential behavior. Kapag yung potential behavior na yan, na-apply mo na siya, 'di ba? Yung turning potential into action, nagiging performance. And like what I've mentioned, yung performance na ito ay pwedeng mag-turn into a skill at maging mastery na pang long term, nagiging bahagi na siya ng mga ginagawa mo, no? O kaya ng sarili na rin. Depende sa kung ano yung gusto mong i-apply. Ayan. So, when it comes to performance, syempre, importante din na i-consider natin yung usually na nararanasan ninyo kapag ine-expose nyo yung sarili nyo sa iba't ibang mga bagay, di ba? So, halimbawa, kapag meron tayong natututunang mga bagay, syempre, lahat ng yan may kasamang stress, 'di ba? When we talk about stress, hindi naman siya necessarily bad, 'di ba? Lahat ng situation wherein nagre-respond tayo, stress na 'yun. Walang bagay na walang stress, okay? Lahat yan may stress kasi yung stress is body's reaction, 'di ba? To any situation, 'di ba? At meron dong somehow pressure. So stress 'yan. Ngayon, paano malalaman kung negative or positive? Depende dun sa nararamdaman mo. Pero hindi porket negative yung nararamdaman mo or may konting discomfort or merong distress, ay hindi na siya mako-consider kagad na hindi maganda. Hindi naman. 'Di ba? Halimbawa, tulad na nga ng sinasabi ko ngayon, kapag natututo tayo, may stress din doon, 'di ba? Same way kapag nag-aaral kayo, gumagawa kayo ng homework, ng project, sumasakit yung ulo ninyo, nasa-stress out kayo kung paano nyo ayusin yung mga outline, paano nyo iraraos halimbawa yung mga subject, laging may stress yan. Pero tandaan, yung stress na to or yung distress na nararamdaman ninyo, part siya ng tinatawag natin na growth. 'Di ba? Wala tayong ma-acquire kung hindi rin naman tayo kahit papaano nasa stressed out sa mga bagay-bagay. But
It doesn't mean na kailangan yung bugbugin yung sarili nyo at hindi kayo magpapahinga. So, kailangan din natin ng balance, no? Between dun sa nasa stressed out ka dahil meron kang bagay na gusto mong matutunan at ma-acquire. But at the same time, okay lang din naman na magpahinga tayo sa kalagitnaan. 'Di ba? So, sabi nga dito sa model ng Yerkes-Dodson law, no? Or yung optimal arousal theory, pinapakita doon na at some point, tayo, kailangan din natin ng moderate level of stress. Kapag wala tayong nararanasan na kahit na anong stress, po pwedeng hindi nagiging maganda yung performance natin. Kapag sobra din naman yung ating nararanasan na stress, po pwede tayo din mapagod or magkaroon ng exhaustion, hindi rin tayo makapag-perform ng tama. So magkabilang dulo siya. Dito sa baba, mapapansin natin wala din performance kasi wala tayong masyadong nararamdaman na stress. Kaya may times ba nakakatamad kasi wala kang maramdamang pressure. Kapag sobra-sobra naman dito sa kabilang side, po pwedeng mapapagod ka, hindi ka rin makapag-perform. So dapat nandito lang sa gitna. Sa gitna na to, ito yung moderate level of stress. Siyempre, in reality, hindi naman yan minsan sobrang moderate. May times medyo sosobra, minsan medyo kukulang. So, nasa pagbabalanse na rin yun kung paano natin siya i-manage. Basta laging tandaan, kapag nararamdaman ninyo na napapagod kayo, kailangan nagpapahinga. Example nito, kapag nag-aaral kayo, may point ba na nagbabasa ka ng paragraph? Tapos yung isang paragraph na yun, umaabot ka ng mga 15, 30 minutes. Paulit-ulit, wala ka naintindihan. So, ibig sabihin, yung mind mo, napapagod siya. Ibig sabihin, kailangan niya ng pahinga kasi hindi niya na ma-absorb. So, instead na pilitin mo pa yung sarili mo ng sobra-sobra kasi lahat naman yan, tatalbog lang, hindi mo ma-absorb, mas mabuti na kailangan na magpapahinga ka. Kailangan din, syempre, part ng proseso na to, susubukan din natin na isatisfy yung mga basic needs natin kasi mamaya gutom ka pala, mamaya inaantok ka pala. So, yan. Malinaw, learning versus performance. Again, sa lahat ng mga ginagawa natin pagdating dito para maging better students, hindi porket makakaranas ka ng stress, ay ayaw mo na kagad. Again, part of growth ay may experience natin or may encounter natin yung distress or yung mga negative stressors at some point. Okay? Ayan. So, last time nagpasagot ako ng learning style ninyo. Kung anong lumabas doon sa resulta ninyo, VARK model, di ba? Sabi ko, ano ba yung result? Kasi nagpasagot ako, di ba? Anong type of learning, oo, or anong style of learning ang meron ka? Ikaw ba yung type of person na may pagka-visual, may pagka-auditory, may pagka reading or writing type, o kaya naman may pagka-kinesthetic, no? Oo. So, ano-ano ba itong mga bagay na to? So, balikan ninyo yung results ninyo, tingnan nyo maigi, saan kayo nag-fall. I'm not saying na kapag kunwari nag-fall kayo dun sa may pagka-visual, visual ka na lang all throughout. Hindi naman. Siyempre, pinaka-effective pa rin dito yung nagagamit natin yung lahat ng senses natin. Pero syempre, mas may lamang ka talaga dyan, mas preferred mo. Tapos yung ilan, parang supporting sila doon kung paano ka mas natututo. Kasi ang hirap naman na puro auditory ka lang din, nang wala kang na-visualize, or hindi mo din naman totally tinatry. So, meron lang time na mas lamang sa atin tong bagay na to, pero importante sinusuportahan din tayo ng iba't ibang mga styles, okay? So, in terms of VARK learning style model, nakakatulong to para mas maging effective tayo sa pag-aaral natin. So, kung gusto niyo pumasa sa board examination, ano man yung profession na tinitake nyo ngayon, di ba, importante lahat yan, sana maximize natin or magamit natin. For people na merong nag-result na visual sila, so that means yung pagkatuto mo, mas gusto mo na napipicture out, gusto mo na may mga diagrams, gusto mo na nag-highlight, yung mga highlighters mo, may mga specific codes yan. So, ikaw bahala kung anong gagawin mo. May mga charts kang ginagawa para mas maintindihan mo. Gumagawa ka ng mga conceptual maps para mas mabilis mo siyang ma-absorb. Yun. So, yun yung mga visual. Ito din yung mga type of people na kapag nagbasa sa libro, tapos parang nag-take siya ng quiz or ng exam, kailangan babalikan niyo yun sa yung image sa brain niya, babalikan niya. Dito to sa page na to, dito sa lower part. May pagkaganyan type of person ka na visual yan. For auditory naman, yung letter A natin, yan, gustong-gusto niya yung nakikinig ng podcast. Ayan, discussions, tapos mga lectures, mas naiintindihan niya, mas nagugustuhan niya kapag mas
may mga sounds siyang na-encounter. Auditory, yun. So, kaya may iba, ma-observe nyo, may mga classmates siguro kayo na hindi masyadong nagsusulat kasi ayaw nila ma-distract, gusto nila nakikinig lang, nakatingin lang sa teacher. Tapos maya-maya, konti-konting notes lang siya. So, ganun. May mga type of people na auditory, pero napaprocess na yun. Oo. And then, syempre, meron din tayong tatawag na reading or writing, yung R. Di ba? Kasi VARK, visual, auditory, reading, writing. So, ito yung mga type of people na nagno-notes, nagli-list, writing, summaries, nagbabasa. So, may iba naman na binabasa na nila ahead of time or nagsusulat lang siya. No, yun yung way of learning style niya, no? Yung iba gumagawa ng reviewer nila. Example din yan ng, ano, ng reading and writing. Yun. So, sabayan mo yan halimbawa na may visual tapos may diagram, mas maganda mga picture-picture images, no? Ayan, reading and writing. For kinesthetic, ito yung mga type of people na mas naintindihan niya kapag ginagawa niya. Kaya kapag kunwari, inaaral mo kung paano maging mental health advocate, mag-provide ng psychosocial support, ito yung mga type of people na gusto na may role playing. Siya yung kunwari gagawa nung pagbibigay ng support, o kaya gustong-gusto niya nanonood na kung paano talaga ginagawa. So, mas naintindihan niya kapag may mga movements, kapag pinapractice din. Ayan. So, kinesthetic yon. So, syempre, dito din natin titingnan, no? May mga tao na parang hindi naman laging kinesthetic lang or auditory lang or visual or reading and writing. Tulad nga ng sabi ko, kailangan kino-combine natin yan lahat. Oo. So, depende din kasi yan kung anong type yung dapat nating matutunan. Halimbawa, when it comes to kinesthetic, syempre, kailangan gamitan natin yung driving, yung pagpe-play ng instrument. Kasi, mas naintindihan mo siya kapag nag apply ka ng mga movements, 'di ba? So depende din naman sa mga ano natin, no, yung mga pinag-aaralan, yung i-adjust natin na specific learning style. Pero syempre, may mga type of people lang talaga na mas preferred nila yung isang certain type of learning, no? Halimbawa, sabi ko kanina, mas mabilis mong maintindihan kapag nagro-roleplay ka. Kung ikaw yung type of person na may pagka-visual or may pagka-reading writing, so mas mapapadali yung pagkakaintindi mo at saka pag play mo ng instrument kapag nagbabasa ka ng sobrang daming mga ano no, kuwari binabasa mo pa paano yung music parang music theory, yung mga chords, ganyan. Tapos, marami kang binabasa before mong aralin particularly yung pagpe-play ng instrument. So, may pagkaganon ko na visualize yung isang reading and writing na type of person. Tapos, a-apply naman niya ng kinesthetic. Pero parang mas lamang yung sobrang dami niyang binabasa para i-apply yung mga bagay na ganon. For kinesthetic naman, less yung mga binabasa niya, ginagawa na lang niya kasi naintindihan niya na. So, di ba may mga taong ganon, hindi naman niya totally binasa lahat, pero parang kapag hinawakan niya ng isang bagay, sobrang parang natural na sa kanya. Yun yung mga example ng mga kinesthetic, no? Para lang ma-differentiate natin yung bawat isa, kaya mas in-expound ko. So, again, kino-combine silang lahat, pero may times na mas lamang ka doon sa isang learning style. Okay, ngayon, ano ba yung mga pwede nating gawin ng mga strategies per VARC? Kanina actually na-mention ko na siya, pero siguro i-emphasize lang natin para syempre mas ma-apply na talaga siya, mas magamit nyo rin. So again, pag mga visual yung gagamitin natin, mga pictures yan, images, flashcards, pwede yan, yung nalagay mo yung question, sa kabila yung answer, tapos pwede mo din i-combine sa auditory ng slide. Halimbawa, mag-ask ka ng another person na babasahin sa'yo yon tapos sasabihin mo yung sagot. O kung may pagka-auditory ka, di ba? Pero may pagka-visual ka talaga, ikaw na yan. Titignan mo, tapos babaliktarin mo lang. Ganyan, di ba? So, visual yan. Mind maps, color-coded na mga flashcards, or color-coded na mga highlighters, based sa mga binabasa mo, etc. etc. Auditory, group discussions, ayan yung mga mahilig ng ano, mahilig magyaya. Tara, aral tayo. Tapos nagkukwentuhan lang kayo. Yan, gustong-gusto nito yung mga recorded lectures. Nag-work dito yung sa auditory type of person, yung mga self-paced learning. Ayan, so bagay na bagay kayo dito sa online self-paced kasi mapakinggan mo lang kahit may ginagawa ka, may natutunan ka, ma-absorb mo siya. Yun. And then, reading, writing, yan, nagsasummarize ka, nagre-write ka ng notes, gumagawa ka ng reviewer mo, or binabasa mo mismo yung mga materials. Yun, ganun type of person ka. Mas naintindihan mo pa pag binabasa kaysa yung nakikinig ka. Meron ba kayong ganun na encounter?
Nalilito ka kapag professor mo yung nagle-lecture. Pero pag binasa mo, mas gets na gets mo siya. Kahit sinamarize naman ng professor mo. Pero hindi nag-work sa'yo. Gusto mo, babasahin mo talaga siya kasi gusto mo mas comprehensive pa. Ganyan. May iba naman, enough na sa kanilang sinabi ng professor, kahit di na nila basahin, gets na daw nila yun. So, yung ganun. Ayan. So, kinesthetic, practice exams, ayan. Yung mga real life tasks, simulations, ganyan. Role-playing, yan. Nag-work yan sa kanila. Yun. So, alin kaya kayo dito? Oo, alin kaya yung pinaka nag-work sa inyo? Yan. And pwede rin kayong mag-combine. Ngayon, syempre, para mas maging better student tayo, dapat meron tayong mga sinusunod na goal setting. So, yung pinakasikat na goal setting natin dito para mas practical ma-apply mo siya, yung tatawag natin na SMART goals. O, yung iba nga smarter pa yung gamit na abbreviation. Pero dito, SMART goals na lang. Kasi okay naman din yon. So, para ma-transform natin yung mga intentions natin to actions, no? Madali lang naman matandaan yan. Yung letter S, that means very specific. Um, Kapag specific kasi, hindi tayo nalilito kung ano yung gagawin natin. 'Di ba? Kapag masyado kasing sobrang dami nating sinulat, sobrang dami nating ginawang mga objectives, tapos, alam mo yun, hindi naman siya ganun kaliwanag sa'yo kasi sobrang dami mong sinulat, sobrang dami mong gustong gawin, 'di ba? Wala na, mapaparalyze ka na kasi nalito ka na, di mo na alam, 'di ba? So, dapat maging specific muna tayo. Clear target dapat yan. So, I think maganda ditong isama sa specific yung marunong ka mag-prioritize. Kaya maganda rin muna para din hindi kayo malito knowing na ikaw sobrang dami mong ginagawa at kuya apply mo tong SMART goals. Gawa ka muna ng isang scratch. Sa isang papel, sulat mo lahat ng mga bagay na feeling mo dapat mong gawin. Tapos, mula dun sa lahat ng mga listahan na yon, gawin mo siyang very specific kung saan ka muna magfo-focus sa gantong certain day or certain period, 'di ba? So, kaya mas na-organize natin siya. Ganun. So, mula dun sa napakadaming listahan, pwede mo siyang i-distribute doon sa mismong schedule mo. Mas maging intentional ka at very specific saan mo ilalagay sa mga araw na yon yung mga ipaprioritize mo. 'Di ba? So, susunod dyan, M, measurable. Mahirap na ma-overcome o kaya magawa yung mga bagay kapag wala tayong measurable na ano no na outcomes o kaya naman wala tayong natatrack na progress natin. Paano mo masasabing naging better ka kung hindi mo naman din talaga nilagay dun sa mga listahan mo or wala kang tracker? 'Di ba? So makikita natin na meron tayong change kapag meron tayong tracker. So, kaya yung mga nilista ninyo na very specific target, tignan ninyo kung measurable ba siya, meaning doable ba ito, realistic ba to para sa'yo. No? So, kung masyadong malaki halimbawa yung isang project o kaya yung homework mo para mas maging measurable siya, so maganda hatiin mo siya into small parts. 'Di ba? Halimbawa, kailangan mo gumawa ng report. So, sa paggawa mo ng report, sa unang araw muna, gagawin mo, magbabasa ka lang muna. So, gusto natin measurable, mga 10 articles ang hahanapin mo. 'Di ba? So, sa 10 articles na yon, ayan, checkan mo yan syempre, isa-isa. O, yung mga ganun. So, pag nakabasa ka ng 10, o kaya 5 muna para mas madali. 5. Sa Monday, 5. Kinabukasan, 5 ulit. So, ang target mo halimbawa, clear target, dapat sa isang linggo makabasa ka ng 15 articles para dun sa gusto mong i-report next week. Mga ganyan. So, kailangan sa measurable, hindi mo din binibigla yung sarili mo. Okay? At dapat tinatrack natin siya doon. So, pwedeng per day, tapos checkan mo na lang yan. Okay, so dapat specific, measurable, and of course, action-oriented. Meaning, may specific steps ka, concrete steps. Ito na yung sinabi ko kanina na parang pinag-combine na natin yung kapag isang malaking task yan, i-chunk down mo siya into small parts para measurable siya and action-oriented. Di ba? Meaning, alam mo na kagad particularly kung paano mo siya gagawin. So, report. So, magbabasa ka, halimbawa, muna, 'di ba? Babasa ka muna ng mga specific articles sa ganitong week. Ano susunod mong gagawin doon? Mula dun sa 15 na yun, magsa-scan ka at ina-narrow down mo into 5 or 10 or gagawa ka ng outline from that. After mong gumawa ng outline, anong susunod mong gawin? Gagawa ka halimbawa ng PowerPoint presentation, draft muna. Susunod nun, ipa-finalize mo, ipapolish mo siya. So, yun yung action-oriented. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Tapos, hindi siya dapat sobrang daming steps. Dapat pinapadali mo siya.
O, pinapaiksi mo hanggang 1 to 3 or 1 to 5 steps lang para hindi nakakalito sa'yo. And susunod dun, syempre, relevant. Kasi minsan ang dami-dami nating gusto, pero yung pala, distracted tayo. Dapat make sure na yung gagawin nating goals, connected dun sa kung anong gusto nating mangyari. So, kaya dito, pag nagpa-prioritize ka, makikita mo, ay, dapat ko pa ba itong isama? Ay, hindi ko to dapat sama kasi hindi ko naman priority yan for now. 'Di ba? So, dapat aligned siya doon sa gusto mong mangyari. Kapag hindi siya kasama doon sa gusto mong outcome, remove mo na muna. Hindi nakakatulong yung sobrang daming gusto mong gawin, 'di ba? So, dapat ano lang yung pinaka-effective for now. So, align mo yun dun sa vision mo. Okay? So, para hindi ka masyadong, overwhelmed, no? Dapat relevant siya. Yun lang, no? Yun. And then, halimbawa, example na lang, topic. Di ba kapag may mga topic tayong gustong maintindihan, hindi naman dapat lahat i-explore mo. Kung ano lang yung area of topic na gusto mong maintindihan, doon ka lang magpo-focus. Huwag ka na magdagdag ng iba pang mga topics na po pwedeng, although additional details siya, makakatulong siya, pero makakatulong ba talaga siya para mas maintindihan at ma-deliver mo yung topic? Or parang side comment lang siya? Or parang additional details lang siya na parang trivia-like? Na parang wala naman talaga totaling ambag dun sa kabuuan ng ire-report mo. Kasi kung hindi naman ganun, wag mo nang isama. Okay, wag mo nang isama. Kaya minsan, kailangan i-check natin kung gaano ka-relevant ba yan, no? And of course, next, para mas effective din siya, kailangan mag-set tayo ng deadline. Kapag wala tayong deadline, hindi tayo nape-pressure, hindi natin nagagawa. 'Di ba? So, kailangan meron din tayong time. Okay, in terms of motivation and mindset, ito lang naman, few lang naman yung idadagdag ko. Yung kay Bandura na self-efficacy, si Albert Bandura, ang ganda kasi nung sinabi niya in terms of self-efficacy, you have to believe dun sa mismong process and you have to visualize yung success na meron ka. And at the same time, you have to recognize yung lahat ng milestones na nagawa mo kasi nakakatulong siya to build yung confidence. Kaya kung kunwari, napansin mo na medyo mahina yung self-esteem mo or yung self-worth mo, nakakatulong dito yung binabalikan mo yung mga maliliit na mga bagay na nagagawa mo kahit papaano. Para maramdaman mo sa sarili mo na, uy, meron ka namang progress, meron ka naman nagagawa. And kapag nare-recall natin yung mga bagay na nagagawa natin, nakakatulong siya para mas strengthen yung confidence natin na, uy, hindi naman totoo na useless ako. Hindi naman totoo na wala talagang kayang gawin. Kaya ko naman. Ang dami kong mga successful na nagawa before. So, itong mararanasan kong distress na to, mararanasan kong problema na to, part lang siya nung mga normal na kailangan kong ma-overcome. 'Di ba? Mas nagiging confident ka. So, nandito yung kailangan marunong ka mag-recognize ng mga wins mo to build your self-confidence or yung self-efficacy. Pero gusto ko din isama kasi hindi ko nasama sa slide. Kung meron siyang na-mention about self-efficacy, meron din siyang na-mention collective efficacy. Nakakatulong para mas ma-boost din yung self-confidence natin kapag may mga group of people ka or circle ka na talagang chine-cheer ka at sinusuportahan ka sa kung sino ka. So you have to find your people, you have to find your friends na supportive sa'yo at naniniwala sa kakayanan mo. Kapag hindi ganon, nako, mag-isip-isip ka na, charot. Anyway, kung hindi naman sila ganun ka-supportive sa certain areas, baka naman concern lang sila sa mga specific areas na dapat mong ma-improve. So, balance din sa kung ano yung mga, mga bagay-bagay. Pero going back, you have to choose those people na talaga naniniwala sa kakayanan mo at kung nagkakalapses ka man, naniniwala pa rin sila na kaya mong ma-overcome yun at tinutulungan ka kung paano pa yun ma-improve kaysa hinihila ka. Okay? Second, yung kay Carol Dweck's na growth mindset. Dito gusto ko lang idagdag sa perspective kasi usually sa social media medyo nadidistort yung perspective ng growth mindset. Meron siyang napag-usapan na growth mindset and fixed mindset. Minsan napapansin ko sa internet lumalabas na yung para bang fixed mindset ay para bang hindi na siya kayang ma-workout, no? Tandaan, sa theory niya or sa model na dinevelop ni Carol Dweck, sinabi niya lahat ng tao may fixed mindset at meron ding growth mindset. So, ang goal natin ay lumiit yung fixed mindset at mas maging curious tayo sa mga bagay. Para ma-develop yung growth mindset natin, nandito yung openness natin to actually change kung ano man yung fixed mindset na meron tayo. Nakikita natin na yung mga feedback ng ibang tao ay nakakatulong para mas mag-improve tayo. Hindi natin nakikita as part of nainggit lang sila sa atin or attack sa ego natin. So, nandito din yung marunong tayo mag-reframe ng mga iniisip natin na hindi maganda.
Halimbawa, kapag pumalya ka sa certain situation, hindi mo iisipin na loser ka or hindi mo kaya. Iisipin mo na, baka it's something na hindi ko lang alam ngayon. Hindi mo ginagawa na yung mga pagkakamali ay bahagi ng identity. Hindi mo siya ginagawang identity mo. Yung mga bagay na hindi mo kayang gawin, naiisip mo na, okay, part lang naman siya ng process. Di ko lang siya alam ngayon. Pero makakayanan ko din. So, siguro ano kaya yung kulang kung bakit hindi ko siya nagawa ngayon? So, ganun siya. So, sa growth mindset, binibigyan tayo ng opportunity na makita yung mga possibilities na lahat ng mga bagay na hindi natin kayang maabot or yung parang limitations na napapansin natin for now, ay pwede nating ma-overcome. Basta makita lang natin itong mga bagay na to na naglilimit sa atin ngayon as part of the process, 'di ba? Idea lang din naman talaga actually minsan ng limitation is for us to identify kung ano ba yung mga certain barriers na meron ngayon. Tapos yung limitation na yun, i-break natin para, 'di ba, ma-overcome natin siya. And of course, Maslow's hierarchy of needs. Sa Maslow's hierarchy of needs, I think familiar naman na kayo dyan, no? Nandito yung uh, physiological or yung basic needs, and then nandito yung safety and security, love and belongingness, esteem needs, tapos self-actualization. So before natin ma-achieve yung self-actualization, kailangan at some point, hindi naman kailangan 100% sa ilalim ma-overcome mo or kailangan magawa mo kagad yung lahat ng basic needs. Ang kailangan lang naman, napoprovide mo yung basic needs at may mga certain percentage yan hanggang sa paakyat ng paakyat siya. So, ibig sabihin nito, mahirap na ma-achieve natin yung learning or yung gusto natin na makuha, no? Kung sakali na hindi natin binibigay din yung mga simpleng pangangailangan natin or yung mga basic na mga pangangailangan natin. So, kay Maslow, part ng learning natin, kailangan aware tayo, ano ba yung need muna natin. So, yan. Matututo ka ba kung lagi kang gutom? Matututo ka ba kung lagi kang nagpapakapagod? O kaya naman, matututo ba tayo kapag nasa isang lugar tayo na kung saan hindi ganun ka-supportive din yung environment? So, gagawa tayo ng mga konting, alam mo yun, room para kahit papaano mag-improve yung learning natin by trying to change yung mga na-observe natin sa environment, 'di ba? At saka by providing yung mga needs natin kahit papaano. Alam kong may mga nuances yan dyan, pero subukan natin sagutan kung ano man yung mabibigay ninyo sa comment or question ninyo sa comments natin. Or ano yung tatanong ninyo dun sa comment section natin. Ayan. Okay? So, in terms of motivation and mindset, ito yung mga ilan sa mga dapat nating alalahanin. Okay? So, tips for better learning, ito yung mga ilan sa mga basic. Tanggalin natin yung lahat ng mga distractions natin. Okay, I think familiar na tayo dyan. Paano tayo matututo kung nandyan cellphone mo, nandyan yung napakadaming tabs, di ba? Dapat marunong tayong mag-prioritize. Tulad na na-mention ko kanina, lista mo yung pinaka-importante. Mamaya na lang o sa susunod na araw na yung iba. So, kailangan matuto tayo mag-set ng priorities natin. And part of our priorities, dapat nandito yung self-care natin. Kaya nilagay ko dito sa bullet number 3, take mindful breaks. Kasi mahirap na matuto, mahirap na alam mo yon, magkaroon ng mga bagay na gusto nating mangyari kung tayo mismo pinapagod natin yung ating sarili. So, self-care is one thing for you to get your power back. Okay? And of course, have a study buddy. Nakakatulong din talaga kapag may mga kasama tayo na very supportive. So, meron ka din accountability buddy na alam mo yun, nagmo-monitor din sa'yo. So, tulungan kayo. And of course, apply your work strategy based dun sa kung ano yung binigay ko sa inyo last time na questionnaire. Okay, and of course, to finish this presentation, di ba, napakabilis lang niya. At sana meron ka natutunan. Sabi ni Soren Kierkegaard, the highest and most beautiful things in life are not to be heard about, nor read about, nor seen, but if one will, are to be lived. So, dito sa module 3 natin, natutunan natin na napakadaming paraan kung paano tayo matututo, kung papaano natin ma-overcome yung mga bagay-bagay at kung paano natin i-manage yung distress na nararanasan natin. Pero sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin, sa inyo bilang estudyante at outside, syempre ng school, may mga roles pa kayong ginagampanan. Tandaan, huwag niyong kalimutan na mabuhay. Huwag niyong kalimutan na bukod sa pagiging estudyante, meron kang buhay na dapat na lagi mong hinahayaan na, alam mo yun, mangyari. So, alam ko, importanteng mag-aral, alam kong importanteng magtrabaho, pero wag mong kalimutan
na mabuhay ka araw-araw. So with that, thank you so much and meron na tayong natitirang isang module. Sana meron kayong natutunan. Ingat!